Iginiit ng Quezon City Hall na naiwasan sana ang matinding pagbaha sa lungsod nitong Sabado kung tugma ang mga flood control projects ng DPWH sa dati na nilang inilatag na Drainage Master Plan. Sayang anya ang 14 billion pesos na ginasto sa mga proyekto na sana'y binuhos na lang sa plano ng lungsod. Pinagsisikapan po namin hinga ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Nakatutok si Maki Pulido. Lumagasa ang tubig sa bahaging ito ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nitong Sabado ng hapon. Lampas tao ang pinakamalalim na bahagi ng baha. Sa lalim, lumutang ang SUV ito na nakaparada noon sa gilid ng kalsada. Sobrang bilis po talaga nung akyat po ng tubig. Kasi parang mga 20 minutes po lang po agad, lagpas tao na po yung Sobrang bilis po talaga. May mga lugar din sa Quezon City na binaha nitong Sabado kahit hindi tinuturing na flood-prone ayon sa Engineering Department ng City Hall. Tulad sa bahaging ito ng Barangay Quirino 3A, ang pinaka-ikinalulungkot ni Teacher Delilah na baha ang mga librong ginagamit niya sa pag-tutor ng mga bata kaya maaaring hindi na muling magamit. Iba pa rin talaga yung meron talaga silang binubuklat, binabasa. Paano kaya super lungkot po talaga kami na ganyan nangyari. Ang binuhos na ulan sa Quezon City sa loob ng isang oras, katumbas ng isang linggong ulan ayon sa Pag-asa. 100 millimeters per hour yan, higit sa 90 millimeters per hour na ibinagsak ng bagyong Ondoy noong 2009. Pero ang kaya lang ng drainage system ng syudad ay 50 millimeters per hour na buhos ng ulan. The condition po of the drainage system is, it's not sufficient. Saturday's heavy rainfall, nakapag-record po tayo ng around 100,000 cubic meters of flood. Dahil hindi kinaya ng drainage system, umapaw ang tubig sa kalsada na ipon ito sa mabababang lugar tulad ng bahaging ito ng Mother Ignacia. Higit 14 billion pesos na ang nagastos ng DPWH para sa mga flood control projects sa Quezon City mula noong 2022. Pero hindi yan tugma sa Drainage Master Plan ng syudad na kailangan ng 27 billion peso budget. Paniwala ng City Hall, kung tugma lang sana yan, ay hindi sana ganun katindi ang baha nitong Sabado dahil sa master plan nila may plano para sa bawat flood-prone area batay sa geohazard map. Sa Mother Ignacia Avenue, halimbawa, na batay sa master plan, kailangang tayuan ng retention pond. Had all of those funds been utilized towards implementing our drainage master plan, tingin ko considerably lessened ang flooding natin. Ang problema, ayon kay Mayor Joy, ang ibang na-inspeksyon nilang proyekto hindi na nga tugma, nagpapalala pa ng pagbaha. Ang creek na ito halimbawa, natambakan na nga ng construction debris, sinimento pa ang ilalim. Di ba isa sa mga solutions nga para maiwasan yung flooding is dredging. Bakit nila sinisemento? Bumababaw ngayon yung creek. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.